Nagkalat ang sangkaterbang isda sa bahaging yan ng North Luzon Expressway. Karga mga ito na isang van na naaksidente roon. Ayon sa uploader, nahuli kami yan noong Biyernes sa bandang Giginto, Bulacan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bumangga ang van sa steel railing kaya pumutok ang gulong nito at bumaliktad. Pansamantalang bumigat ang trapiko bago naalis ang kumalat na mga isda. Nanakawan po ng bag si Commission on Elections Chairman George Garcia sa Pasay. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Garcia, sinabi niyang nangyari ito sa isang kainan sa Rojas Boulevard kahapon. Galing daw sila noon sa pagdinig sa Senado. Laman daw ng kanyang bag ang 10 hanggang 12,000 peso cash, cellphone at iba't ibang mga ID at ATM card. Tiniyak naman niyang walang mahalagang impormasyon sa cellphone na nakuha dahil bihira niya lang daw itong gamitin. Nai-report na niya ito sa barangay at pulisya. Base po sa CCTV, mga 6 po sila. Parang sumabay sila sa pagtaas namin doon sa restaurant. Maaari may nagtimbre na may padating. Wednesday latest mga mare at pare, balik teleserye na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para sa newest GMA series na Master Cutter. Pinangunahan ni Dong ang kick-off presentation ng project kahapon. Bibida siya as Master Cutter by day at isang investigator/secret agent by night. Chika ng Primetime King, very excited siya sa role na first time niyang gagampanan. Sa mga eksenang may mga tailoring, siyempre kailangan ko manood ng mga magagaling talagang tumabas dyan, di ba? Para mag-guide tayo. Yun yung challenging kasi very technical yan. Cast members din ng Master Cutter sina ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates Shuve Etrata at Charlie Fleming. Pati sina Joe Berry, Tonton Gutierrez, Joey Marquez, Podo Ravales at Paulo Contis at marami pang iba. Makakasama rin ni Dong sa serye si Max Collins na huli niyang nakatrabaho more than a decade ago. Speaking of Max, maagang nagkaroon ng birthday celebration ang akusada star. Sa August 28 pa talaga ang birthday niya, pero ipinagdiwang na ito kasabay ng launching sa kanya as ambassadress ng isang beauty brand. Present sa celebration sina Kate Valdez, Mikey Quintos at Ara San Agustin na co-stars ni Max sa Encantadia 2016. Nakisaya rin ang Encantadia Chronicles Sangre Stars at friends ni Max na sina Rian Ramos, Michelle D. at Ashley Rivera. Naroon din sila Josh Ford, Caitlin Stave at iba pang sparkle talents. Ipinasupina ang 8 sa 15 contractor na may pinakamalalaking flood control project sa bansa matapos hindi humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kabilang po sa kanila ang contractor ng hinihinalang Ghost Flood Control Projects sa ilang lugar sa Bulacan. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Mismong Department of Public Works and Highways na ang nagkumpirma. May mga hinihinalang ghost project, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH, pero nirelieve na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawaw Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasabpina ang Wawaw Builders at 7 pang contractor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama riyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation,
Top-Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated, LRT Key Builders Incorporated, High-Tone Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our the Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Si Senador Win Gatchalian isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pang mababa ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid-up capital pero mahigit 5 bilyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami mga kontrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig, may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, edi lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC. I'm not saying involved yung USEC kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba, involved sila kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung quality assurance unit in all levels, Your Honor. Meron sa district office, meron din sa regional office, and meron din sa national level, Your Honor. Kwenestyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pagdevelop ng master plan sa flood control projects. Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. You started from the wrong foot. Kumbaga, yung palang susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pondo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na i-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Magsabit tayo, yung talagang totoong flood control. Yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Mig Zubiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds?
and let's expose it. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Magandang tanghali po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Apo, ano po assessment nyo sa unang araw ng pagdinig ng inyong komite dito sa may anomalya sa flood control projects? Kasi yung inilatag naming mga premises, sa aking palagay naman ay matagumpay naming naipaalam sa publiko kung saan ang direksyon ng aming unang mga pagdinig. Unang-una, napatunayan namin na talagang walang coordination ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanukala ng mga flood control projects. Kung ang pag-uusapan ay yung comprehensive master plan. Nagtataka ko kahapon, kahit na yung ating Secretary of DPWH, hindi niya kabisado na ang may mandato pala ng comprehensive flood control planning ay yung tinatawag nating River Basin Control Office. Isang maliit na opisina na nandyan sa ating DENR. Ngayon, kung yung mandato na yon na ginagawa ng maliit na opisina na yon ay patuloy na na-overlook ng DPWH na siya yung pinakamalaking ahensya na nagsasagawa ng ganitong klaseng proyekto, talagang walang coordination. Opo. Kaya doon pa lang napatunayan na namin, hindi talaga integrated ang mga flood control projects na kanilang ipinupundar. Pero Senador, sa palagay Senador, sa palagay niyo po, sige po. Na-establish din namin na sa umpisa pa lang ay inamin na nila na talagang merong mga ghost projects ng ating mga flood control na kanilang nailatag. Yan ang gusto naming unahin dahil kinakailangan mailista na natin habang ginagawa nila yung sinasabi nilang malakihang pag-uusisa, pag-iimbestiga dyan. Importante na mapatunayan natin kahit na magtagal tayo ng konti sapagkat yan naman ang inihintay ng ating mga mamamayan na sa lahat ng pagdinig na gagawin natin, may mangyayari. Palagi kasi nasuya ng mamamayan, puro na lang pagdinig, puro pagdinig na lang. Wala namang naipapakita na mananagot, lalong-lalo na yung mapaparusahan, sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun nga po sana gusto nating makita. Yun nga po sana itatanong ko, ngayon lang po ba nabunyag? Una, yung sinabi nyo na may opisina pala na nagko-coordinate dapat nito mga proyektong ito. Pero largely, ngayon lang po ba nabunyag na may ganito talagang kalaking anomalya? Or alam na at napabayaan lamang? Or pinabayaan? Alam naman natin na talagang may anomalya sapagkat sa dami ng mga flood control projects na nilalatag, ay bakit naman taon-taon ay palagi na lang tayong binabahas. Ibig sabihin, talagang hindi coordinated, hindi integrated, lalong-lalo na hindi tama ang pagsasagawa ng mga flood control projects. Lalong-lalo na kapag nabusisi na namin, sino-sino yung sa procurement pa lang, pagkatapos sino-sino yung nakakakuha ng mga kontrata. Of course, na-identify na ng Pangulo na may paborito lang kayong 15 contractors na imposible naman sa lahat ng regions halos nandun sila lahat. Mahigit na 2,400 ang ating mga accredited contractors pagkatapos 15 na lang ang palaging nakakakuha ng mga projects. Meron talagang problema dito. Opo. Merong nagkukutsabahan dito. Yun ang gusto nating matukoy. Ano ang gagawin nyo kapag hindi pa rin sumipot itong inyong mga pinasabpina ng mga contractors at hindi tumugon sa inyong sabpina? Ano ang gagawin ng inyong komite? Ayaw kong isipin na hindi sila susunod. Kasi ang nangyari, 7 out of 15 contractors na pinatawag namin ang nakarating naman. Yung iba ay nagpadala ng representatives. Ngunit yung 8 ay nagsabi na may sakit, pinagbigyan na yan. Kaya lang, sinubpina na sa susunod na pagdinig, kinakailangan dumalo sila. Kung hindi, mapipilitan tayong gamitin natin ang puwersa ng komite na mapadalo natin sila.
In aid of legislation po itong mga pagdinig ng Senado, ano mga batas na po nakikita niyong kailangan baguhin o buuin sa ngayon? Napakarami. Unang-una, napansin na lang namin dito sa bakit yung isa na dumalo kahapon, sole proprietorship lang siya, nagtataka ko, paano siya nabigyan ng quadruple A? Ang pinag-uusapan natin dito yung Philippine Construction Accreditation Board. Doon pa lang problematic na. Pagkatapos kung yung 5, doon sa 15 ay halos nag-ooperate sa 18 regions ng ating bansa. May problema doon sapagkat makikita mo na nagpapalitan na lang sila, nagkakahiraman na lang sila ng lisensya. Kasi ang isang proyekto, mayroong dedicated na technical equipment at saka technical personnel. Kapag meron kang project sa isang lugar at na-dedicate mo na yung technical mo ron, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang lugar. Ang nangyayari, kung 18 regions tayo, ipagpalagay na lang in 15 regions, meron silang project simultaneously being undertaken, imposible yun. Ibig sabihin, meron siyang mahigit na 85 na technical, gagamitin, yun ang full of technical. Hindi po pwede yun. So dito sa procurement, nagkakapalitan lang Nagkakaroon lang ng joint venture. Yung iba hindi qualified, pagkatapos hihiramin yung lisensya. Lahat ng ito kailangan ay masolusyonan natin, makorek natin. Senador, paano po pag may lumabas na pangalan ng mga kongresista? Ano pong gagawin dito ng inyong komite? Meron tayong interparliamentary courtesy. Bakit? Hindi naman namin patatawag yung mga congressmen Ang ipatatawag namin, halimbawa, yung mga congressmen na kontrakto, di patatawag namin yung kanyang kumpanya. Siyempre, meron naman silang mga board of directors doon, meron silang chairman, baka may presidente. So, ang tatawagin namin ay yung mga opisyalis nung kanilang construction company. Di doon lang, magkakaalaman na kami. Sino ba yung nasa likod ng congressman? Malalaman na natin doon. Paano mapapanagot itong mga public officials na sangkot sa mga ganitong anomalya? Paano mapapanagot? Marami tayong batas para sila ipanagutin. Okay. Well, sige, abangan po natin yung inyong pagpapatuloy ng pagdinig at kung may mga lumabas pang pangalan dito sa inyong sesyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Sana ay makapagtiyaga kayo na sundan ninyo ang development ng mga pagdinig na ito. Makakaasa po kayo si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta.